Isayas, Kabanata 40. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa mga taga-Jerusalem, tapos na ang kanilang pagdurusa, sapagkat nabayaran na nila ng lubos ang kasalanang ginawa nila sa akin. Ganito ang isinisigaw ng isang tinig. Ihanda ninyo ang daraanan ni Yahweh sa ilang. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran sa ilang. Tambakan ang mga libis, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaluwalhatian ni Yahweh, at makikita ito ng lahat ng tao. Si Yahweh mismo ang nagsabi nito. Magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Ano ang ipahahayag ko? Tanong ko. Sumagot siya, ipahayag mong ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, kumukupas ang mga bulaklak kapag sila'y mahipa ng hangin mula kay Yahweh. Tunay ngang ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Umakyat ka sa tuktok ng bundok o Zion. Magandang balita ay iyong ipahayag, O Jerusalem. Sumigaw ka at huwag matatakot. Sabihin mo sa mga lunsod ng Huda, narito na ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh. Nataglay ang kapangyarihan. Dala ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Sa kanyang mga bisig, ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang mga tupang may supling. Sino ang makakasukat ng tubig sa dagat? Sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sino ang makakasukat sa lawak ng kalangitan? Sinong makakapaglagay ng lahat ng lupa sa isang sisidlan? Sino kaya ang makakapagtimbang sa mga bundok at burol? Sino ang makakapagsabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makakapagturo ba o makakapagpayo sa kanya? Sino ang kanyang pwedeng sanggunian para maliwanagan? Sinong nagturo sa kanya ng landas ng katarungan? Sinong nagkaloob sa kanya ng kaalaman at ng paraan upang makaunawa? Sa harap ni Yahweh, ang mga bansa ay walang kabuluhan. Tulad lang ng isang patak ng tubig sa isang sisidlan. At ang mga pulo ay parang alikabok lamang ang timbang. Hindi sapat na panggatong ang lahat ng kahoy sa Lebanon. Kulang pang panghandog ang lahat ng hayop sa gubat roon. Sa kanyang harapan ay walang halaga ang lahat ng bansa. Saan ninyo iahambing ang Diyos at kanino ninyo siya itutulad? Siya ba'y maihahambing sa mga imaheng ginawa ng tao na binalutan ng ginto at ipinatong sa pilak? Hindi rin siya maitutulad sa ribultong kahoy. Matigas man ang kahoy at hindi nabubulok, na nililok upang hindi tumumba at mabibili lang sa murang halaga. Hindi ba ninyo nalalaman? Wala bang nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang
Likhain ang sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon, ang tingin sa tao'y parang mga langgam. Ang langit ay iniladlad niyang tulad ng kurtina, tulad ng tolda upang matirahan. Inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila'y mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. Kanino ninyo ihahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo naririnig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina.